Okay. So pag-usapan po natin kailan masasabi na ang isang tao ay fugitive from justice o mas kilala natin sa tinatawag na pugante. Yan po ang binigyang linaw ng Supreme Court sa kasong Valyacar Transit versus Yanson GR number 259337 decided last November 25, 2025 penned by Justice Garland an en banc decision kung saan dinefine ng Korte Suprema ang fugitive from justice as a person who attempts to evade law enforcement by fleeing the jurisdiction. Ibig sabihin, ang isang tao ay masasabing pugante kung siya ay sumusubok umiwas o tumakas sa ating mga otoridad. Ang tanong, bakit ba kasi kailangan pa nating pagtalunan kung siya ba ay fugitive from justice or hindi? Ano nga ba magiging epekto kung isang tao ay na-consider na fugitive from justice? Sabi ng Supreme Court, ito raw po ang maaaring maging epekto. Una, they may lose their standing in court. Ibig sabihin, kapag tumakas ka sa kaso, edi mawawalan ka na rin ng boses sa korte. Number two, he can no longer participate in the proceedings. Ibig sabihin, hindi na siya pwede pang makisali sa proseso ng korte na kung saan hindi na siya makakapag-file ng motions, appeals, o anumang legal na aksyon. Number three, he can no longer seek any judicial relief. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng humingi pa ng tulong sa korte. Kasi nga, tumakas na siya eh. Kaya parang sinasabi dito, kung ayaw mong sumunod sa proseso, ay wala ka rin karapatang gamitin ng proseso na makakapabor sa'yo. Kung gusto mong maibalik yan, yung mga karapatan mong nawala habang ikaw ay nagtatago, pero bumalik ka naman, no? Gusto mong maibalik tong mga karapatan mo na ito. Sinasabi ng Supreme Court, they can only restore his or her standing before the court through voluntary surrender. So ang tanging paraan para maibalik ang karapatan mo ay bumalik ka mismo at sumuko. Ngayon, ang tanong, kapag ang tao po ba na may kaso ay nagtatago, may dedeklara na ba natin kaagad na siya ay isang pugante? Ang sagot, hindi po kasi ganun kabilis yun eh. Siyempre, kailangan mabigyan pa rin natin siya ng due process. At yung proseso na yan ay binigyang linaw ng case na ito. Sabi ng Supreme Court, before declaring an individual as a fugitive from justice, the following procedure should be observed. Kung mapapansin nyo, ang haba po, di ba? So habang binabasa nyo po yan, mas maiintindihan nyo po itong procedure na yan pag binigyan ko kayo ng dalawang tanong. Unang senaryo, may isang tao na nag-commit ng crime na pagkatapos niyang i-commit ang crime na yon ay bigla itong nagtago. Maaring sa ibang bansa o nandirito lamang siya sa sulok ng gubat sa bansa natin. Tanong, masasabi na ba nating fugitive from justice na siya? Pangalawang senaryo, papaano naman po kung may warrant of arrest na? Nung nalaman niya, ayun, nagtago. Eto matindi, may patong pa siya sa ulo o reward. Napakagaling pong magtago eh. Tanong, masasabi na ba nating fugitive from justice na siya? Ang sagot, simplihan po natin. Etong lima na ito ay pwede natin i-summarize into two. Sabi ng Supreme Court, masasabi lang natin na fugitive from justice ang isang tao. Number one, kung sakali pong may warrant of arrest na siya. At number two, dapat po idineklara ng korte na siya ay fugitive from justice. So yan po ang dalawang palatandaan. So kung nagtatago, pagkatapos niya mag-commit ng crime, hindi pa ho kasi kailangan may warrant of arrest na eh. Pero kahit may warrant of arrest na, hindi pa rin siya pugante or fugitive from justice kasi kailangan ideklara pa ng korte na siya ay fugitive from justice.